Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Makagat sa kanyang labi si Megan at tumigil na sa kanyang pagsasalita nang mapansing tinitingnan siya ng nakangiting si Daryl. Masyado na ba akong nag-aalala sa kanya? Hindi na ito importante. Malalim na ang gabi kaya siguradong umuwi na ang mga doktor mula sa ospital. Kung ganoon, paano mo gagamutin ang sugat mong iyan? Simangot ni Megan. Tumahimik siya sa loob nisang saglit bago mahinhing sabihin na, bakit hindi ka nalang dumiretso sa amin? Tutulungan kitang linisin at gamutin ang sugat mo. Agad naman siyang inasar ng tumatawang si Daryl, bakit ba alalang-alala ka sa akin? Natatakot ka bang mamatay ako? Agad na nagpanik si Megan nang walang dahilan. Ako pa rin ang may kasalanan kung bakit ka nasugatan kanina. Malalim na ang gabi. At alam din ni Megan na hindi magandang magimbita ng isang lalaki sa kanyang bahay ng ganito kalete. Pero mayroong sugat si Daryl sa pagkakataong ito. Paano na lang kung hindi ito magawang gamutin ni Daryl? At dahil din sa kanya kung bakit ito nasugatan. Tumango rito si Daryl at sinabing, kung gusto mo talaga akong papuntahin sa inyo para gamutin ang aking sugat, papayag ako sa isang kondisyon. Ano yon? Mabilis na tinanong ni Megan. Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabing, kinakailangan mo akong tawagin bilang, mabuti mong kuya. Natigilan sa kanyang narinig si Megan, dito na namula ang kanyang mukha. Galit niyang ipinadyak ang kanyang mga paa at sinabing, ikaw. Paano pa nagagawag makipagbiruan sa kanya ni Daryl matapos ng lahat ng mga nangyari? At sa huli, wala pa ring nagawa si Megan, kundi magpatalo at tawagin si Daryl bilang, mabuti kong kuya. Masaya ritong sumagot si Daryl bago paandarin ang sasakyan. Nakaramdam naman ng parehong galit at tuwa si Megan dito. Ilang taon na ba siya? Paano niya nagawang makipagbiruan matapos tamaan ng bala? Nang makarating sila sa tahanan ni Megan, umupo si Daryl sa sofa habang mabilis na kinukuha ni Megan ng kanyang medicine kit bago hubarin ang suot niyang high heels. Naghanda siya ng isang gauze, disinfectant, at iba pang mga kinakailangan niyang gamit at gamot bago lumapit para tingnan ng maigi ang sugat ni Daryl. Napakagandang babae talaga ni Megan. At sa malapit nilang distansya sa isa't isa, agad na na-attack si Daryl sa amoy na nagmumula sa katawan ni Megan. Hindi niya masabi sa bawat sandaling nakikita niya itong nakasuot ng police uniform na ganito pala kaganda ang korte ng kanyang katawan. Agad na nag-blush si Megan nang mapansin niya ang ginagawang pagtingin sa kanya ni Daryl. Dito na niya biglang pinisat ang sugat nito ni balikat. Aray! Napahinga ng malalim si Daryl at nagbibirong sinabi na, ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo na ba akong patayin? Wala talagang awa ang babaeng ito. Dudukutin ko na ang mga mata mo sa sandaling titigan mo ako ulit. Sabi ng nagbublush na si Megan habang mabagsik na nakatingin kay Daryl. Wala namang nagawa rito si Daryl. Naglalagay ka ng bandage sa sugat ko kaya natural lang natingnan kita. Saan mo ba ako gustong tumingin? Alam mo kung saan ka nakatingin. Nagdidilim na sinabi ni Megan. Sa bagay, si Yufeng ay isang cultivator. Siguradong okay na siya sa sandaling magamot ang kanyang sugat. Nag-squat si Megan sa sahig habang binabalot ng gauze ang sugat ni Daryl sa balikat. Mahinhin niyang tingnan si Daryl at nagtanong ng, ano ba ang pumasok sa isip mo at hindi ka umilag noong barilik na ng magnanakaw kanina. Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, may masasaktang inosente sa sandaling ilagan ko yon. Sa totoo lang, nakita rin ni Megan ang kolehiyalang nasa likuran ni Daryl kanina. Tinanong lang niya ito para malaman kung ano ang kanyang iniisip. Agad namang naantig si Megan nang marinig niya ang sagot ni Daryl. Masyado siyang walang takot kaya mas pinili niyang saluhin ang balang iyon para sa isang hindi niya kaano-anong babae. Gaano katinding lakas ng loob ba ang kailangan ng isang tao para magawa ito? Nakita na niya kung paano laitin at lokohin ng lahat si Daryl. Maging ang kanyang pangalan, isang malaking biro ang pangalang Daryl sa buong Donghai City. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kalmadong ngumiti si Daryl nang mapansin niya ang pagbabago sa mga tingin ni Megan. Sa totoo lang, isa lang akong ordinaryong tao. Kaya kung tatanungin ako kung ano nga ba ang espesyal sa akin, sasabihin ko na espesyal ang aking nararamdaman matapos kong maging isang cultivator.
Iniling ni Megan ang kanyang ulo at sinabing hindi, masyado kang naging matapang kanina. Talaga? Maghinay-hinay ka lang. Kasal na ako, biro ni Daryl. Dito na muling nag-blush si Megan. Dito na hindi nagpapatalong tumitig si Megan kay Daryl. Masyado talagang mapagmalaki sa kanyang sarili ang Daryl na ito, hindi ba? Lumalalim na ang gabi. Maliligo na ako at matutulog sa aking kwarto. Pwede ka namang matulog dito kung gusto mo, mahinang sinabi ni Megan bago tumayo sa kanyang kinaupuan. Hindi naman ito ibig sabihin na inaalok niya ang kanyang tahanan para mag-overnight si Daryl. Iniisip niya na isa itong hindi direktang paraan para sabihan si Daryl sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Pero hindi niya inaasahan ang pagsangayon dito ni Daryl. Sige, sa sofa na lang ako matutulog. Ano? Dito na ipinadyak ng galit na si Megan ang kanyang paa sa sahig. Matutulog ba talaga siya rito? Sa sandaling hayaan ko siyang matulog dito ngayon, paano ko ito maipapaliwanag kay Kent Ho sa sandaling malaman niyang natulog dito si Daryl ngayon gabi? Nakita niyang naghubad ng damit si Daryl bago himiga sa sofa. Ikaw! Titig ni Megan sa kanya pero wala na itong nagawa kundi bigyan ito ng unan at kumot dahil matutulog na ito sa kanyang sofa. Samantala, nilabas naman ni Daryl ang kanyang cellphone habang nakahiga. Mayroon siyang rason kung bakit niya napiling matulog doon. Malalim na ang gabi kaya kung ipipilit pa niyang umuwi, siguradong hindi na naman makakatulog ng mahimbing si Lily. At maaari niya ring magising si Samantha na agad maninermon sa kanya. Hindi nagtagal, naglakad si Megan palabas at tumuro sa sofa. Dito ka matutulog ngayong gabi. Huwag kang gagawa ng kahit na ano at magagala kung saan-saan. Matapos magipon ng lakas ng loob para sabihin yon, mabilis na naglakad si Megan papasok sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, ay lumabas siya muli rito, hawak ang kanyang mga damit at naglakad papunta sa kanyang bathroom. Nagdalawang isip siya nang isasara na sana niya ang pinto, at binigyan ng isang mabagsik na titig si Daryl. Hindi na niya hinintay pang magsalita si Megan, agad nang umiti si Daryl at sinabing, huwag kang magalala, hindi ako maninilip. Agad na namula ang mukha ni Megan at kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib habang mabilis na isinasara ang pinto. Hindi nagtagal ay maririnig na ang tunog mula sa tubig na nagmumula sa bathroom. Nirenovate ang tahanan ni Megan at ibinase sa isang European design na kung saan gawa ang mga pintuan ng mga bathroom sa frosted glass. Kaya kahit hindi niya nagawang makita ang nangyayari sa loob nito, nagawa pa ring masulyapan ni Daryl ang malabong imahe ni Megan mula sa kinahihigaan niyang sofa. Nagpatuloy sa pagdaloy ang tubig sa loob ng bathroom kung saan malinaw na nakita ni Daryl ang bawat galaw na ginagawa ni Megan sa loob nito. Go! Napalunok na lang ng malakas si Daryl matapos pumasok ang iba't ibang bagay sa kanyang imahinasyon. Hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng mga ganitong klase ng pribilehiyo at napabuntong hininga nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa ulit itong text message mula kay Yvonne. Agad na nagulat si Daryl nang i-check niya ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng 70 hanggang 80 na mga text message mula kay Yvonne. Mayroon halos isang message siyang natatanggap sa bawat 30 minuto kaninang pagsapit ng dilim hanggang ngayon. Ang mga text message na ito ay naglalaman ng mga mensaheng, nandyan ka ba? Ano ang ginagawa mo, Daryl? Itzy. Hinahanap niya talaga ako. Baka isa itong emergency. Bulong ni Daryl bago agad natawagan si Yvonne. Sa mga oras na ito, sa tahanan ng pamilya Young, nakasuot na ng kanyang pajamas si Yvonne nang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad na kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib habang napupuno ng pagkasabik ang kanyang mukha nang marinig ito. Nakatanggap na rin siya ng mensahe mula rito matapos niya itong hanapin ng napakatagal. Wala naman kahit na anong emergency para gawin niya ito. Hindi na nawala sa kanyang isipan si Daryl mula noong hindi sila magkaintindihan ng ama nito. Nahiya ng husto si Yvonne habang inaalala ang pangyayaring iyon. Gusto niya sanang makipag-usap dito ngayon pero hindi niya inasahang ngayong gabi lang nito magagawang mag-reply sa kanya. Pero hindi rito nagalit si Yvonne at sa halip ay nakaramdam ito ng pagkasabik sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ni Daryl nang sagutin niya ang tawag. Bakit? Mayroon bang emergency? Nag-aalala ba siya sa akin? Natutuwang kagat ni Yvonne sa kanyang labi, okay naman ang lahat dito, gusto ko lang malaman kung ano ang ginagawa mo.
Okay lang ang lahat. Natigilan si Daryl nang marinig niya ito. Mula kanina hanggang ngayon, nasa 70 hanggang 80 na text messages ang kanyang natanggap mula kay Yvonne, hindi ito nagmukhang ok kahit na para sa kanya. Dito na siya sinimulang biruin ni Daryl. Hay, huwag mo sabihing namimiss mo ako. Agad na naamula ang mukha ni Yvonne sa kabilang linya ng tawag habang nagsasalita gamit ang awkward niyang pananalita. Bakit? Bakit naman kita mamimiss? Naramdam naman ng pagmamalaki si Daryl nang marinig niya ang awkwardness sa boses ni Yvonne. Dito na niya bilang naalala ang isang importanteng bagay at sinabing, oo nga pala, mga antike expert ang pamilya Young hindi ba? Mayroon ba kayong mga sinaunang libro tungkol sa sandata ng sinaunang mga hukbo? Hindi maipaliwanag na nag-upgrade ang blood drinking sword kanina. Hindi na maintindihan ni Daryl kung isa ba talagang magandang sandata ang blood drinking sword na ito o isang scrap metal lamang. Agad namang sumagot si Yvonne, matapos mag-isip ng isang saglit, siguradong mayroon kami nito sa study room ni Papa. Hayaan mong hanapin ko muna ito para sa iyo. Maririnig ang pagbaba ni Yvonne sa hagdanan sa kabilang linya. At matapos ng 2 minuto, nahihiyang sinabi ni Yvonne na, nakakita ako ng isang libro tungkol sa mga sandata ng sinaunang mga hukbo, gusto mo na ba itong kunin ngayon? Napuno ng nerbiyos at pagdadalawang isip ang kanyang boses, habang sinasabi ito nang nagbublush na si Yvonne. Bakit parang niyayaya niyang makipagdate si Daryl sa gitna ng gabi sa mga sinabi niyang ito? Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, hindi na kailangan, dadaanan ko na lang iyan sa iyo bukas. Bahagyang nadismaya si Yvonne nang marinig niya ito, at mahinhing sinabi na sige, hihintayin ko ang tawag mo bukas. Naglakad na rin palabas ng banyo si Megan nang ibaba ni Daryl ang kanyang cellphone. Kahit na nakasuot ito ng isang konserbatibong set ng mga pajamas, hindi pa rin ito naitago ang sexy niyang katawan. Mas lalo siyang ginawang attractive ng basa niyang buhok na nakasandal sa kanyang mga balikat at sa mamula-mula niyang mga pinsgi matapos ng hot bath na kanyang ginawa kanina. Hindi siya maiwasang tingnan ni Daryl habang tuluyang naiintindihan ang kahulungan ng salitang kabigha-bighani. Naramdaman ni Megan ang init mula sa tingin ni Daryl habang tumitingin dito at nagtatanong ng bakit hindi ka pa natutulog. Ngumiti si Daryl at sinabing, hinihintay kita para ipakita sa iyo ang aking espada. Dahan-dahan niyang nilabas ang blood drinking sword habang nagsasalita. Sa ilalim ng nakadim na mga ilaw sa loob ng hall, nagliwanag ng kulay dugo ang blood drinking sword sa paligid. Mayroon ding isang imahe ng dragon na nakaukit sa katawan ng espada na mas lalong nakapagpaenggrande sa itsura nito. Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang sarili sa paglapit nang makita niya ang espada. Bilang hepe ng pulis at isang miyembro ng ME, sigurado si Megan na hindi isang category red na sandata ang espadang ito dahil sa 3 feet at 2 inches nitong haba at dahil na rin sa nakaukit ditong imahe ng dragon na nagmistulang isang tunay na dragon. Siguradong isa itong napakagandang espada. Naglalakad palapit si Megan nang mapansin niya ang tingin ni Daryl. Tinitingnan nito ang buo niyang katawan. Nakaramdam ito ng hiya at sinabing, pagod na ako ngayon. Sa susunod na lang siguro. Hayop, sinubukan ng Daryl na itong bigyan ako ng bitag ngayong nakita niya akong nakapajama. Napakapilyo ng isang ito, isip ni Megan. Nakaramdam siya ng hiya, kaya diretso siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto at nilock ang pinto nito. Nakaramdam ng pagkadismaya, at tuwa si Daryl nang marinig niya ang tunog ng paglulok ni Megan sa pinto ng kanyang kwarto. Si Megan, bilang team leader ng criminal investigation, ay siguradong may walang kapantay na pagiging alerto sa mga importanteng sandali. Humikab si Daryl matapos bumulong sa kanyang sarili, at ipiningkit ang kanyang mata habang humihiga sa sofa. Hindi naging mapayapa sa loob ng Donghai City nitong mga nagdaang araw dahil sa ilang mga nangyaring insidente. Ang isa sa pinakanakakagulat na balita ay ang pagbubukas ng Great West Real Estate. Walang sino man ang nakaalam sa kung sino ang nagmamayari sa Great West Real Estate. Ang tanging alam lang nila ay mayroon itong malapit na relasyon sa Platinum Corporation. At dinagdagan pa ito ng malapit nitong relasyon sa Black Tiger Real Estate at Poisha Eleganza Cosmetics. Alam ng lahat na malaki ang potensyal ng Great West Real Estate nang dahil lamang sa mga naging koneksyon nito sa negosyo. Ngayon na ng opening ceremony ng Great West Real Estate. Napuno ng dekorasyon ang mall entrance ng mga lobo,
habang nakaparada ang maraming mga mamahaling sasakyan hindi kalayuan sa lugar na ito. Ang bawat isang mayaman at kilalang tao sa Donghai City ay inimbitahang pumunta sa opening ceremony na ito. Gusto nang malaman ng mga ito ang tungkol sa bagong big-scale company na ito. Ang isang bagong kaibigan ay magbibigay ng bagong mga oportunidad sa lahat. Ito ang paniniwala ng mga taong kabilang sa mga upper class ng lipunan. Nakasuot ng suit at leather na sapatos ang mga bisita na kung saan nagmula ang ilan sa kanila sa mga mayayaman at kilalang mga pamilya sa Donghai City habang ang iba naman ay kilalang mga negosyante rito. Marami ring mga media companies ang nagpunta para i-cover ang selebrasyong ito. At ang pinaka-attractive na tao sa opening ceremony ay walang iba kundi ang general manager nito na si Jade. Kasalukuyang nakasuot si Jade ng isang kulay wine na mahabang dress habang nagmumukhang attractive, sexed at elegante sa harap ng lahat. Walang duda na maraming tao ang tumitingin sa magandang katawan ni Jade dahil hindi lang siya puro ganda, mayroon din siyang talino na kanyang nagagamit. Na-manage niya ng husto ang lahat ng taong dumalo at sinagot ang lahat ng tanong mula sa mga ito sa opening ceremony. Matapos ang ilang oras sa opening ceremony, inanunsyo ng Great West Real Estate ang pagkuha nito sa ilang mga prime land sa loob ng Donghai City para sa business development ng mga ito. Umaabot ng ilang bilyong dolyar ang naging initial investment nito. Agad na nagpunta rito ang media para ibalita ang kumpanya na agad sumikat sa buong Donghai City. Kakasetop lang nito pero nagawa na nitong magkaroon ng napakaraming piraso ng prime land. Hindi pa ito nangyayari kailanman sa kasaysayan ng Donghai City. Kaya agad na nanguna ang Great West Real Estate sa real estate industry ng buong Donghai City sa loob lang ng kalahating araw. Kasabay nito ang agad na pagsikat ng general manager nitong si Jade. Agad na nagkaroon ng exclusive interview session ang mga reporters mula sa Donghai Satellite Television kay Jade nang dahil dito. Ang isang babaeng nagkaroon ng kakayahang magkaroon ng ganito karaming prime lands ay hindi isang ordinaryong tao. Ito rin ang iisipin ng lahat ng taong makikilala ni Jade mula sa puntong ito. Pero walang sinuman ang nakakaalam na si Daryl talaga ang taong nasa likod ng pagbili sa ilang mga prime lands ng Donghai City para bago niyang kumpanya. Walang sinuman ang nakakaalam na isa ring owner si Daryl ng Great West Real Estate. At sa halip ay sinubukan ng lahat na mapalapit kay Jade na mabilis nakilala sa buong Donghai City. Hindi lang Diyosa ang naging tawag kay Jade nang dahil sa angkin niyang kagandahan, pero kilala rin siya bilang Iron Lady ng Donghai City. Dito na mas dumami ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.